Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Red, mahinang wika ni Rafael sa anak habang nag-i-inspeksyon ito ng malapit ng anihin na mga mais. Bakit hindi mo sinabi na gusto mong kumuha ng abogasya? Mahalaga pa ba yun, Papa? Pwede mong ituloy ang pag-aaral mo katulad ng gagawin ni Carla sa susunod na pasukan. At sino ang mag-aalaga dito sa asyenda? Hindi na kayang mamahalan ni Lolo. Hayaan mong ako ang mamroblema dito. Huwag mong isantabi ang pangarap mo, anak. Mahihirapan kayo, Papa. Marami nang ang trabaho sa opisina. Nandyan si Leon na pwede ko nang asahan sa mabibigat na responsibilidad sa kumpanya. Besides, I'm only in 50s. Red, hindi pa naman ako kasintanda ng lolo mo. Are you sure, Papa? Gusto kong makita na masaya ka sa pinili mong propesyon balang araw, anak. Kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral at naging ganap ka ng abogado, ay pwede kang mamahala ulit sa asyenda. Huwag mong iatang sa balikat mo ang lahat ng responsibilidad dahil nandito pa naman kami ng mami mo. Marahang tumango naman si Red na alam niyang pinipigil lang lumapad ang ngiti nito. Lumapit siya at sandali itong niyakap. Napakagaling mo sa trabaho, anak, pero napakabata mo pa. Kailangan mong sundin kung ano man yung mga pangarap mo. Maging masaya ka, katulad ng gusto mo. Thanks pa. Wala ka bang ipapakalalang nobya? Biro naman niya dito. May iilan siyang nakikita na kaibigan nitong babae, pero hindi niya gustong bigyan ng kahulugan. Wala ho pa. Hindi ko pa iniisip ang bagay na yan. Magkaiba ang ugali ng kambal na noon pa mang mga bata ay away-bati na. Pero hindi matatawaran ang pagmamahal ng dalawa sa isa't isa. Kahit ganoon ang mga ito. Maraming sikreto ang dalawa na hindi nila alam na mag-asawa. Hindi ka pa ba uuwi? Gusto ng mama mo na kasalo tayong lahat sa almusal. Maya-maya na ho, Papa. May ibibilin lang ako sa mga tauhan bago umuwi tayo. Nang matapos siya mag-ikot ay umuwi na siya sa mansyon para naman sa pagpasok niya mamaya sa planta. Where's Leon? Tanong niya sa isang katulong. Sinalubong siya ni Cassandra sa komedor. Nasa itaas pa ho, sir. Katatapos lang magkape, mahal. Bakit mo hinahanap si Leon? May mahalaga kaming pag-uusapan. Pababalikin ko sa pag-aaral si Red. Pababalikin sa pag-aaral? Bakit naman, mahal? Alam mo ba na pangarap niyang palang maging isang abogado? Marahang umiling naman si Cassandra habang nakakunot pa rin ang noo nito. Si Carla ang nakakaalam. At iyong anak mo namang babae, hindi malang tayo inabisuhan. Nagagalit ka na naman kay Carla? I'm not mad at her. Pero sana nasabi mo lang niya sa atin na may usapan sila ni Red, na ang kakambal niya ang gustong mag-aral sa Maynila noon. Pero nagbigay daan sa kanya si Red. Pakiramdam tuloy ng anak mo, naiwan sa kanya lahat ng responsibilidad dito sa asyenda. Kailan mo nalaman ang lahat ng yan? Idi sa dalawang anak mo rin. Nasa bukid kami kanina na magsagutan ang dalawang yan. Nabigla siguro si Red at nakalimutan na kaharap ako. Ano naman ang kinalaman ni Leon kay Red? Marami akong ililipat na trabaho sa kanya sa planta. Para dito muna ako makapag-concentrate sa asyenda. Kailangan kong alisin sa mga kamay ni Red ang responsibilidad dito. Maayos niya na pagtupad niya sa pangarap na maging abogado. Si Carla naman ang bibigyan ko ngayon ng mabigat na responsibilidad para makabawi naman ang kapatid niya. Saan mo naman bibigyan ng mabigat na responsibilidad si Carla? Sa planta, mahal. She was my secretary before. Hindi na siya mangangapas na magiging trabaho niya. Silang dalawa ni Leon ang... Pinaglalapit mo ba ang dalawang yon? Putol naman ni Cassandra sa sasabihin niya. Shareholder tayo ng kumpanya, mahal. Gayun din ang mga agwas. Natural lang na magkakasama sila sa trabaho.
Pero napag-usapan na natin na hindi sila paglalapitin dahil naka-move on na rin naman ang anak mo sa lalaking yon. Hindi ko kayang hawakan ang dalawang kumpanya na pareho kong mabibigyan ng pantay na oras at dedikasyon, Cassandra. This is the time that Carla should be responsible enough to handle our shares. Sila rin naman ang makikinabang nito sa huli. Kinuha niya ang kape na tinimpla ng asawa at kaswal na umupo sa hapagkainan. Hindi niya gustong gawing malaking issue si Cassandra ang pagtatrabaho ni Carla sa planta. And what do you have against him? Isang taon ang pinapatunayan ni Leon ang sarili niya sa atin. Lahat naman na nangyari noon parte lang ng kabataan niya. He is a good man. Hininaan niya ang boses baka marinig siya ng mga anak. Kung siya naman ang magpapatino sa anak natin, bakit ko naman tututulan? Manang-mana ka talaga kay Papa Rafael. Naiiling na wika naman ni Cassandra. Noong isang gabi pa nila pinag-uusap ang mag-asawa ang tungkol kay Leon at Carla. Nang marinig na tinarayan ng anak niya ang anak ni Bernard Aguas, nanatili namang tahimik lang si Leon. Nakikita niya ang sarili noong una, niyang nakilala si Cassandra. May balak na namang lumuwas sa Baguio ang prinsesa mo kasama ang mga kaibigan niya. Take note, lalaki ang kaibigan niyang yon. Gusto ko nang mapirma ang batang yan dito sa asyenda. Pero ang hirap pagsabihan. Kaya huwag mo na akong kontrahin kapag pinaglalapit ko ang dalawang yan. I want Leon to be her bodyguard. Bibigyan ko ng permiso si Leon na kastiguhin ang batang yan kapag hindi tumigil sa kakalayas dito sa atin. Isang buntong hininga naman ang pinakawalan ni Cassandra sabay ng pag-iling. Ang ayaw ko lang naman ay ang ginagawa niyang pananakit sa damdamin ng anak mo. Kung maipapangako niya na hindi iiyak si Carla, sige. Papayag na ako. Carla was young back then. Dapat lang naman talaga niyang iwasan ang anak natin dahil mananagot siya sa akin kapag nagkataon. Pero ngayon, pareho na silang nasa tamang edad. Baka naman sumakabilang kwarto na ang Leon na yan, ha, Rafael? Hindi pa rin talaga ako papayag. Ayaw mo pa bang magkaapo? Biro naman niya sabay tumawa dahil nakita na naman niya ang pag-irap ni Cassandra. Hindi ba sila makapaghintay bago ikasal? Kahit nakailang boyfriend ang anak mo, naniniwala pa rin akong iniingatan niya ang sarili niya. So pumapayag ka nang maging isang Aguas ang anak mo? Pag-iisipan ko pa. Sagot naman ni Cassandra na ikinahalakak naman niya. Kausapin mo na si Red pagdating kung saan ba mag-aaral ang batang yan, mahal. Pupuntahan ko muna si Leon para makapag-set ako ng meeting sa kanila ni Carla at ng iba pang empleyado. Di ka man lang ba kakain muna? Hindi na muna, mamaya na pagbalik ko. Nagpapalipas ka na naman ng gutom, Rafael. Hindi mo na ako sinasaluhan sa pagkain. Nag-aalalang wika naman ni Cassandra. Don't worry, love. Simula sa susunod na buwan, marami na akong panahon para sa'yo. Kapag napirma na ako dito sa asyenda. Kumindat siya sa asawa bago nilisan ang komedor. Pa, may ibang plano ako ngayong week. Bukod sa pagpapa-enroll para matapos ko na ang college. Sagot naman ni Carla sa ama nang sabihin nitong may meeting sila sa opisina ngayon at kailangan niyang sumabay dito. Anong plano? Ang sumama sa mga kaibigan mong lalaki sa kung saan-saan? Hindi lang naman si Aki ang kasama ko sa Baguio pa. Nandun din sina Apple at iba ko pang kaibigan dito. Ilang araw ka doon? 3 days. 3 days? Kausapin mo nga tong anak mo, mahal. Lumakad papunta sa banyo ang papa niya at iniwan silang dalawa ng mama niya. Makinig ka sa papa mo, Carla. Gusto mo bang tulungan ang kapatid mo na maging abogado? Of course naman, ma. Magpapa-enroll pa naman siya, di ba? Nandito pa naman siya sa asyenda. 3 araw lang naman ang hinihingi ko. Pagkatapos ng anong plano mo? Hindi ka namin gustong itali sa distilleria, anak. Pero tiyak na hindi rin makakapag-aral na maayos si Red kung nakikita niyang aligaga ang papa mo na paroot pa rito sa planta at sa bukid. Kahit 4 na taon lang sana, pagkatapos nun, pwede ka na ulit bumalik sa Paris o saan mo gustong tumira. Gusto mo rin namang maabot ng kapatid mo ang pangarap niya, hindi ba? May hinahong paliwanag naman ni Cassandra. Lumabas na ng banyo ang papa niya at tumuloy na sa tabi ng mama niya. Okay pa, last na to. Pagkatapos ang buong panahon ko ay dito na sa asyenda at sa planta bubunuin. Okay, salamat. Kung bukas kayo aalis, sasama ka pa rin sa akin ngayon sa meeting.
para plansyado na ang lahat pagbalik mo. Kailangan ba talagang si Leon ang kasama ko araw-araw, Papa? May hina niyang wika na ikinatawa naman ng papa niya. Bakit? Ano bang problema? Totoo bang ipinagkasundo ninyo kaming dalawa para magpakasal pa? Sino may sabi? Kumunot naman ang noo ng ama, pero may palagay siyang nagpapanggap lang itong walang idea. E di ang hambog mong bisita dito sa bahay. Tumawa naman ang papa niya sa nakitang inis sa mukha niya. What do you think about it? Oh, stop it, Papa. Hindi rin naman niya gusto magpakasal sa akin. Sinabi niya yon? Yes. Sinabi niya sa akin nung pauwi na kami dito galing Maynila. Hindi niya gusto ang arranged marriage. Pero wala daw siyang magawa kaya please. Hindi ko na siya gustong makatrabaho pa. Asawa pa kaya? Nagkatinginan ang mga magulang niya na para bang hindi kumbinsido sa drama niya. It wasn't serious agreement, Carla. Sagot naman ng papa niya. If you don't like each other, it's fine with me. Pero pagdating sa trabaho, kailangan ninyong maging professional. Hindi ko gustong sa harap ng ibang empleyado natin ito ay nagbabangayan kayo. Okay pa, tumayo na siya para lumabas ng silid ang mga magulang nang muling magsalita ang papa niya. Paalis na ako, sasabay ka ba? Sure pa, maliligo lang po ako. I can't wait for another 1 hour. May kausap ako sa opisina ng 10:00. Kay Leon ka na sumabay, papunta na rin naman siya doon. Pa, hindi pwedeng ganyan ang oras ng pasok mo sa opisina. 9:30, nandito ka pa at nakapambahay. Hindi ako pwedeng maghintay sa iyo na napakatagal mo namang magbihis. Hindi ako sasabay kay Leon. May sasakyan ka bang magagamit? Dadalhin ni Red at ng mama mo sa doktor si Papa mamaya. May isa pang sasakyan sa garahe pero duda siya na hindi siya ititirik niyon. Isang buntong hininga ang ginawa niya para mapalis ang inis. Kung mamalasin nga naman siya ngayong araw. Mabilisan naligo at nagbihis. Pero biro pa rin siyang naabutan ang papa niya nang hindi pa ito nakakaalis. Paglabas niya ay nakasalubong niya si Red. Red? Tawag niya sa kakambal na kaagad lumingon sa kanya. I'm sorry. For what? Hindi ko alam na ikinasama ng loob mo ang pag-alis ko. At natali ka dito sa asyenda dahil umalis ako. Hindi naman sumama ang loob ko. Bukal naman sa loob ko na mamahala dito habang wala ka. Yumakap siya sa kapatid na tinapik naman ang likod niya. At hindi naman ako balat sibuyas. Saan ka pupunta at nakabihis ka? May meeting kami ni Papa sa distilleria. Sigurado ka bang gusto mo magtrabaho sa kumpanya? Oo naman. Naglabas siya ng piking ngiti rito. Kailangan niyang pagbigyan ang papa niya para na rin kay Red na nakabalik na sa pag-aaral. At alam ko naman na ginagawa ni Papa to para hindi na ako umalis. Pinagbigyan ko na para hindi na sila mag-alala pan lahat. Well, good luck then. Matutuwa si Leon niyan. May gusto pala sa'yo ang mokong na yon? Bulong naman ito sa kanya. Hinanap na mata niya ang binata pero hindi niya ito makita. Huwag ka magpapaniwala doon. Nang lumabas siya sa garahe ay wala ito. Naglakad siya sa patio patungo sa likod bahay at nakitang kausap nito ang lolo niya. Marami namang alam si Carla pagdating sa pagtatanim, Leon. Bata pa lang yan, kasama ko na sa pag-iikot sa asyenda. Do you think it's worth it? Masagana ang ani noon ng mga Capistrano. Napabayaan lang dahil wala na ang anak na gusto magpatuloy ng pamamahala doon. Lahat ay nasa Maynila na. Kapag nabili ko na ang lupa ay pwede ko nang patayo ng bahay para may tutuluyan na rin sina mami kapag napadpad sila rito. Maganda yan. Magulang mo ang iniisip mong unang patayuan ng bahay. Pero sana'y patayuan mo na rin ng bahay ang magiging asawa mo. Pinapaamo ko pa ho eh. Maila pa sa tupang alagad ni Red ngayon. Tumawa naman ang lolo niya kaya tumikim siya para ipaalam ang presensya niya. Hi, Lo. Yumakap at humalik siya sa abuelo. Paalis na ba kayo? May alam ho ba kayong car dealer na mabilis kausap dito sa La Union? Tanong niya na hindi nililingon sa Leon. Nasaan ang sports car mo? Nasa kasa ho. Hindi ho pala napapatune up iyon ni Red. Alam mo ba ang isang bagay na natutunan ko sa 90 years na existence ko dito sa mundo? Na kailangan muna nating ayusin bago natin palitan at bago natin itapon. Magagawa naman ang kotse mo sa kasa,
Hintayin mo lang. Mas okay na sumabay ka na lang muna kay Leon. He's a good company. Aalis na ho kami, Lo. Baka uminit na naman ang ulo ni Uncle Rafael sa kakahintay sa amin. Bye, Lo. Pagpalain kayong dalawa ng Panginoon. Pinauna siyang maglakad ni Leon hanggang sa garahe. Tahimik lang siyang sumakay. Kailan daw ba magagawa ang sasakyan mo? Next week ko pa makukuha yon. Walang problema sa akin kung isasabay kita bukas. Huwag mo nang problemahin yun, Leon. Wala naman ako dito ng 3 araw, kaya hindi mo kailangang mag-abala. Sa Sabado naman ay Linggo, hindi kailangang pumasok sa opisina. Saan ka pupunta ng 3 araw? I'm going out with Aki for 3 days vacation in Baguio. Aki? Kumunot ang noo nito sa kalimingon sa kanya. Kilala mo siya? Sinong kasama nyo? Ano ba naman, Leon? Bakit kailangan namin ng kasama? Hindi niya kailangang sabihin na isasabay lang siya ni Aki. Si Apple naman ang ibang kaibigan nila ang pupuntahan niya roon. Isang buntong hininga naman ang pinakawalan nito. Alam ba ng papa mo yan? Nagpaalam ako dahil magulang ko sila. Pero hindi sila ang magdidesisyon kung tutuloy ako o hindi. I'm 23, Leon, not 16. Hindi na ito sumagot hanggang sa makarating sila sa planta. Pagdating doon ay tumuloy na sila sa opisina ng papa niya dahil naghihintay na ang ama niya kanina pa. Do you think you can handle managing this company, Leon? Paunang tanong ng papa niya pagkapasok pa lang nila. I will try my best, Uncle. Hindi pa naman kayo magre-retiro, hindi ba? No, pero mas marami akong mailalaan na trabaho sa bukid kaysa dito kapag nag-aaral na si Red. Hindi ko gustong mahati ang atensyon niya sa asyenda at sa pag-aaral niya. At alam natin lahat kung gaano kalaki ang naging hirap ni Red sa asyenda. Humarap ang ama sa kanya. At ikaw naman, Carla, can you handle my office temporarily? Yes, Papa. Wala siya nagawa kung hindi ang sumagot dahil konektado ang tanong kay Red. Kapag humindi siya ay para na niyang sinabi na hindi niya susuportahan si Red sa pangarap nito. Salamat, anak. At umaasa ako sa inyong dalawa na mahahandle niyo ng maayos itong kumpanya. May meeting tayo with production team bukas para sa bagong brand ng wine na ipapakilala natin sa merkado sa Agosto. Hindi ho ba dapat kasama si Carla? Baka may mahalagang input siya sa meeting. Malaking bagay ang pagtira niya sa para sa matagal na panahon. Tiyak na marami siyang idea na pwedeng i-share sa atin. Tiningnan niya na matalim si Leon bago bumaling sa papa niya. You promise that I can go to Baguio this week, Papa. Kulang na lang ay magpaawa siya sa ama para payagan siya. Hindi siya papayag na manalo si Leon sa ganitong pagkakataon. At isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng papa niya bago tumango ito. Isang lihim na ngiti naman ang ibinigay niya kay Leon. Yes, she's not available tomorrow until the end of this week, Leon. Thanks, Pa. Sir, nariyan na ho si Mr. Nang. Wika naman ang sekretarya ng papa niya matapos kumatok ito sa pintuan. Papasukin mo sa meeting room. Utos naman ni Rafael sa sekretarya. Saka nagpaalam na sa kanila na may kakausapin lang ito sandali. Nice try, Leon. Wika niya na may nakakalokong ngiti rito. Siguro naman, alam mo nang hindi ka mananalo sa akin. It's just 3 days. Kaswal nitong sagot. Sisiguraduhin kung sa akin ka pa rin babagsak. Hindi ko kasi alam kung bakit habol ka ng habol na makasal tayo. Maraming pwedeng mangyari sa 3 araw. Malay mo, pagbalik ko kasal na ako sa iba. Nagdilim naman ang paningin nito na hinawakan ang siko niya na mahigpit. Nang may kumatok ulit sa pintuan ay agad nitong binitawan ang siko niya. Sir Leon, sumunod daw ho kayo ni Ma'am Carla sa meeting room. Sabi po ni Sir Rafael. Susunod na kami, Josie. Sagot naman ni Leon sandaling lumingon. Nang isinara ng empleyado ang pintuan, ay muling hinawakan ni Leon ang siko niya. Let me go. Binawi nito ang braso na hinawakan ulit ni Leon sa katumayo. Why are you so mad at me, Carla? Was it because you are trying to hide your feelings for me? Ang conceited mo naman talaga. I'm over you, Leon. Paghakbang niya ay mabilis siyang nakabig ng binata at naisandal sa desk ng papa niya. Hinawakan nito ang buhok niya sa likod para mapilitan siyang salubungin ang mga titig nito.
Well, it's me who can get over with you, Carla. Pinaglagpas ko na dati ang damdamin ko dahil bata ka pa. But those days are over. Pinaglandas nito ang isang kamay sa labi niya. Let me go, Leon. Naghihintay na si Papa. I'd been wanting to kiss you this morning. Pabulong nito na wika sa kalumapat ang mga labi nito sa labi niya. Anumang pagpapalag niya ay walang silbi dahil hawak nito ang buhok niya sa likod, habang ang isang kamay naman niya ay nakapalibot sa baywang niya. At nalalambot ang tuhod niya sa kabila ng paghawak niya sa salaming mesa ng papa niya. Libo-libong kuryente ang dulot ng mapusok na halik ni Leon na ayaw pang tumigil kung hindi lang muling kumatok ang sekretarya ng papa niya.